Good morning po. Guys, tanong lang po. Kasi sa amin po kasi problema namin po sa Garaldo. Right of way po ang problema namin, right? Ang tagal na po kasi namin talagang piniproblema yan eh. Ito yung sa ano to? Sa May Santos po sa Marsan. sa Marsan. Apo. Oo. Si Sir Alvin Flores po ng Meralco, kabisado niyo ba yung kanilang lugar sa Marsan? Oo. Guys, hindi ko masyado kabisado yung sa Marsan sa Toronto. Tatanong ko na lang po, bakit po naging problem yung right of way sa natin? Gano'n ba kami yung law na to? Ispilita ba siya? Opo. So, ang sistema ng mga existing meter, di ba dito nasa bahay-bahay o nasa poste? Bali, submeter pa lang po kami ngayon sa... Hindi, Ayan. yung nasa meter. Yung kinakapitan niya ng kuryente, sa nakalagay yung metro sa bahay o sa poste? Sa bahay? Sa bahay. So, bali ang problem nyo ngayon, yung facilities na mag-supply sa inyo na loob. Yung property mismo nung itong commercial law, meron na yung kayo makatitulo ito? O private yung ito? Bali, private pa lang po. Ayun, yung private owner na yun, hindi natin makukontak para makapagbigay ng right of way sa inyo. Nakontak naman po. Nakukontak naman po. Kasi kung makukontak naman po yung private owner ng lote, kung makapagbigay siya ng consent, hindi natin problema yung right of way. Pwede tayo pumasok ng facilities. Bali po kasi yung sa private sa kabila, yun po yung problema namin, hindi namin maano yung may-ari. Ito po yung sa may hindi ko po yung sa may yung jeep, yung kabilang side gate para na jeep. Ay, hindi. Dito na. Kasi para mapasukan kayo ng facilities, yun yung isang problem natin. Kung private yung property, kailangan natin pahingan sila ng consent bago tayo magpapasok. Kaya po. Or unless, ang gagawin natin, sa labas natin ilalagay yung facilities, i-elevate natin yung mga metro, tapos ipapasok na lang yung load sa inyo. Pero kailangan nyo pa rin magtayo ng mga private po. Nasasali ng tulay ng HY. So, yun yung isa sa nakikita ko dito kung pwede natin gawin paraan, i-base na private or yung property. Pero, ang next problem na sa natin dito, yung lahat na ng-applicant, since we're full ownership, ang kailangan nyo rin sa mga sunod dito is yung undertaking, kaya nyo sa unit owner. Bali sir, actually sir sa amin, dalawang asosasyon po kasi yun, na doon sa looban na yun. Pareho po kami ng problema. Sir Alvin, ang gawin natin para mabigyan natin solusyon, kasi madaming mga tanong, di ba? Baka pwede kong magpadala ng isang team, gumawa ng assessment dun sa lugar ni ma'am para mag-suggest kayo kung anong solusyon ang magagawa natin. And then, pag meron kailangan na undertaking, pumunta po kayo sa aming tanggapan, idadali namin kayo sa ating Pasig Urban Settlements Office para po maipasok kayo dun sa isang agreement na pwede ho namin kayo tulungan makapitan kayo ng kuryente nyo. Okay? Thank you po, Vice. Okay. Thank you po. Okay, thank you Ma'am Jacqueline Candido. Ang susunod naman natin, Presidente ng Diaz Sanchez Homeowners Association, Ma'am Rosalie Mendiola. Opo, sige po. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na po kay Vice. Isa lang po muna itatanong ko, sa totoo lang, marami po ang katanungan, marami kami hinaing sa aming HOA. Tungkol po sa takbo ng laban ng lupa namin. Kasi ilang beses na po kami pabalik-balik sa land office. Pag sinabi po ni land office, wala pa po daw, hindi pa po daw napapasa ni Puso yung mga papeles namin para may proseso. So ang tinatanong po namin, napunta naman din po ako sa Puso, yun din ang sagot nila, wala pa rin po daw si Atty. Malu para magkausap po sila. Noong last December po na nagkausap na po kami ni Sir Manny sa Puso, ito na-transfer niya na po kay Atty. Chris yung papeles namin para maipasa kay land management. Ang tanong po namin, hanggang kailan po kaya kami mag-aantay ng follow-up sa kanila? Ano ba ang status ng lupa ninyo? Anong status? Meron ba kayong na-applyan na o
nakausap niyo na ba yung owners? Anong sa... Okay na po sa owner. Kumbaga, So, hinahintay natin namin yung patawag ba kayo ng ng TMP? Opo, na na po kami. Diba, Okay. ano na naman. So, nag-apply kayo ng TMP ngayon? Opo. Pero nasa puso pa. Yes Okay. po. Ang puso wala dito, pero ang land asset parating. O, mamaya hihingan natin sila ng kasagutan kung ano ng stage nung inyong papeles. Pero before that, siguro ako na mismo makipagpa-follow up sa puso para Salamat umandar po. yung inyong Opo. papel. Dahil 30 years na rin po kasi namin tinatakbo yung Yes, laban. yes. Opo. Okay, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan sa Palateo, yan po ay una sa ating mga tinutulak, no? Andito po si Councilor Kiko Ruscha, medyo na-late lang ng konti, pero pabatiin na lang natin muna kasi siya ang chairman ng Committee on Land Use, kung saan po namimili ng lupa ang ating pamalaan, binibili ng ating lokal na pamalaan para magamit sa housing at magamit din sa community mortgage program para mapasa inyo na yung lupa. As a matter of fact, no, in the past 2 years, para alam nyo rin, mahigit 2 bilyong piso na ginagastos ng ating pamalaan. Ino-authorize po ng ating council ang city mayor para bumili ng mga lupang iyan. So talagang priority ni Mayor Vico ang mapunta ang lupa ninyo sa ating mga kababayan para wala na kayong problema sa lupa. Priority po ng council yan. Papasok muna si Councilor Vico. Maraming salamat po, Vice. Sinabi mo pa na late ako, medyo na-traffic ako. Naglakad na lang ako papunta dito, kaya nakita niyo nakagano. Magandang hapon po sa inyo lahat. First and foremost po, papasalamat po tayo sa mga taga-Palateo sa patuloy niyong suporta sa 11 Sanggunian. Gaya na nabanggit po ni Vice po, tayo po ang namumuno ng Committee on Land Use. At tama po yung binanggit ni Vice. Marami na pong dumaan sa atin ng mga concerns regarding sa lupa at malaki-malaki na rin po ang nalabas ng lokal na pamahalaan sa pagbili ng mga lupa para mas mapadali sa mga residente na mapasa kanila yung mga lupang yon. Regarding po sa concerns sa Villa Sanchez Zongway, tulungan ko rin po si Vice mag-follow up po para po at least medyo ma-expedite po natin, pero i-manage ko lang din po ang expectation ng lahat. Hindi lang po kayo ang may ganitong concern. Doon po sa Office ng Land Management, siguro may ganyan sila kataas na gabundok na papeles. Pareho-pareho din ang mga concerns nyo. Mga matagal na naninirahan sa isang lugar na ninanais mapasa kanila na yung lupa. So isa-isa ho natin yung prino-process. Hindi po kasi kailangan po natin i-verify, i-double check ang dokumento, siguraduhin na nagmamay-ari, buhay pa, o yung mga heirs willing ibenta yung kanilang yung kanilang lupa dun sa mga naninirahan. Medyo may proseso po talagang kailangan sundan. So ako na po hihingi din ng konting dispensa at pasensya kung medyo may delay, pero huwag kayong mag-alala. Lahat po yan pinipilit natin matapos kaagad para as soon as possible po maumpisahan na yung matagal nyo nang hinahangad na mapasa nyo yung inyong lupa. At napakita din naman po natin dito sa ating halos magdadalawang taon na paninilbihan dito sa lungsod. Marami na po tayong na-solve ng mga ganyang problema. Milyon-milyon, maabot na nga sa bilyon din ang mga nabayaran natin mga properties at napadali na rin natin yung pag-acquire ng mga residente dito sa mga lupan to. Hindi pa ho nagtatapos. Marami pa ho tayong ginagawa, marami pa ho tayong inaayos. Kaya asahan nyo po, hindi po kayo mapag-iiwanan. Siguro nagka-delay lang ng konti, pero again, dalawa na po kami ni Vice sa magpa-follow up sa PUSO at saka sa LMRO. So yun lang po, maraming salamat. Hindi ko na rin po papahabain. Thank you po sa kay Cap, sa ating Barangay Council po sa patuloy din nilang pakikipagtulungan. Dito nga po, sa pagtutulungan po natin, mas mapapabilis at mapapaganda natin yung programa para sa mga Pasigueño. God bless po! Okay, thank you, Councilor Vico. Para din alam niyo, no, ang City Hall mismo, kung saan po nakatayo ang City Hall natin ngayon, hanggang ngayon, meron pa yung portion sa loob ng City Hall, hindi pa rin nababayaran. Ilang taon na po yan, 30-40 years na yung City Hall dyan. Hanggang ngayon pa lang ho namin binabayaran ang mga may-ari ng lupa. Talagang napakarami ho, tambak ho, yung ibang eskwelahan. Kahit po mga daan. Pag meron ho kayong alam na ganyan, ilapit niyo sa amin dahil alam niyo, dapat ang buhay, dapat patas, fair. Hindi pwedeng kukunin ng pamahalaan na hindi kayo binabayaran. No? So, ngayon po, talagang tumutulong ginagawa ho natin lahat. At yung mga problema ho ng CMP, Community Mortgage Program, may proseso lang po yan, pero
handa po yung ating pamahalaan, nandyan ho yung ating pondo para magamit, hindi ng politiko, magagamit ninyo, ha? Tutulungan namin kayo, mamaya ho, darating ho yung mula sa Land Asset Management po natin at bibigyan po namin kayo ng konting linaw pa dun sa status ng inyong papel, okay? Meron po kayong dagdag na katanungan, ma'am? Concerns ninyo? Meron po, kagaya po ng mga nagpapagawa ng bahay sa mga bawat looban. So, ang mga looban po namin ay sumisigit na. Dahil hanggat kaya nilang sakupin ang right of way na nakikita nila, ginagawa po nila, ina-adjust pa po nila, sinasakop pa po. So, ang concern lang namin, paano naman po kung nagkaroon ng emergency? Marami po kami mga picture na kanya-kanya mga sakupan, tsaka po yung mga motor na halos lahat, lalo sa gabi, lalo po lahat sa looban. Paano po kaya namin masusolusyonan yung gano'n? Kahit pagsabihan po namin yung mga owner ng mga motor, sila pa po yung nagagalit sa amin. Okay. Siguro dyan ako hihingi ng tulong sa ating barangay, no? Sa Kap, baka pwede nyong i-meeting na yung ating mga homeowners. Kaya nga po yan ang pinakamalaking problema natin, isa sa pinakamalaking problema natin ngayon, yung parking ng mga motor. Diba? Parking ng motor. Kahit saan nakahambalang yung mga motor, wala nang madaanan yung mga bata pagpapasok. Pag may emergency, magkakaproblema ng malaki. Siguro, Kap, baka pwede na, at sinasabi ko nga, kung meron ho kayong mga lugar na ma-identify na bakante, Kap, baka pwede natin pag-usapan, maupahan natin para maging parking area, common parking area ng mga motor para hindi nahudon sa daanan mismo, di ba? Pangalawa, yung sinasabi niyo yung mga sumasakop po ng right of way o yung daanan ng tao, ituro ho ninyo, pag meron ho kayo nagpapagawang ganyan, itawag nyo sa barangay para habang sila nag-uumpisa pa lang o nagpaplano, masabihan na sila. Pero kung gusto nyo talaga bang nasakot na yung daan, action line. Padala nyo ng tao yung Villa Sanchez. Ituro po ninyo kung saan para sa ganun kung talagang nakaharang. Hindi naman po pwede nilang sakupin yung daan. No? Alam nyo mga kaibigan, kung gusto natin gumanda ang ating kapaligiran, tayo mismo. Tayo mismo, sumunod tayo sa mga batas, sumunod tayo sa mga regulasyon. Hindi po tayo pwede manggagancho ng mga kapitbahay natin. Hindi po pwedeng abusado. Dapat tayo mismo may disiplina. So action line, baka pwede puntahan nyo yung lugar ni ma'am. Yung mga nagbabiolate, bigyan nyo ng ticket at saka citation at saka pa-adjust ninyo para mabalik yung inyong gamit sa daan. Okay, ano pa ho? Meron pa? Si Councilor Reggie may dadagdag. Salamat po sa... Good morning, ma'am. Siguro ho, ang tagal na natin pinag-uusapan yan, lupa ho ng mga halike, di ba? Apo. Kasi ho, kung nagpapagawa kayo ngayon, alam niyo po, mayroong mga panuntunan ang CMP, yung mga daan po. Kaya siguro ho, kung magpapagawa kayo ngayon, kumonsulta muna ho kayo. Baka mamaya ho, nagawa ang bahay nyo ngayon sa panuntunan kasi ayusin din ho ang mga daan nyo eh. Hindi ko lang ho malaman kung kayo ho ay nasukat na yung mga lupa. Hindi pa po. Ayun po. Di ba may usapan po tayo ro na susulat po kayo doon sa punong luso, di ba? Nagpapagawa po natin kay Mayor. Ang sabi na po ni Mayor, pwede naman po yung magawa yung sukatan pag natapos na po daw lahat ng proseso namin. Kaya nga ho, pero dapat ho, hindi muna ho tayo magpagawa kasi ho, masasaktan lang tayo kapag pinasunod po yung patakaran po ng CMP. Baka yung mga daan ho na ibibigay sa inyo, ginawa ang bahay nyo, pero ngayon ho na biglang tatamaan ho ng mga daan. Luluwagan ho kasi yung mga daan nyo eh. Para ngayon ho yung access nyo na sakali ho magkaroon ng mga emergency na kailangan ho natin maging maayos ho lahat. Ayusin ho lahat yan. At ang mga hambigin naman ho matagal na ho nag-iintay. Kaya nga ho siguro magandang pagkakataon din ho ito na nakapag-usap-usap tayo. Good morning po. Wala pong gagawing bahay po. Wala pong ginagawang bahay po. Ang ibig pong sabihin namin, may binili pong lote sa isang lugar
Di ba po pag bumili po ng isang lote po, ang right of way po ay binibigay po sa daanan po. Bakit po ko noon, pag bumili sila ng lote, pinasakop po din nila yung daan. May sukat po ba ang lote na ganyan? Ganyan po ang nangyayari sa looban. Wala pong sukat na may nakaumbok. So ang pinaka-concern lang po namin, emergency po. Sobra pong sikip. Halos isang tao, 2 tao ang dumadaan. Yun po ang concern namin, yung emergency. Tama yung sinasabi ni Councilor Reggie, no? Kasi pagka pinasok ko sa CMP yan, magkakaroon po ng subdivision ng bawat lote-lote. At meron po mga alleyways, pathways, common areas. Ngayon, kahit na may bahay kayo doon, pag yan ho'y nasa subdivision plan, ang masusunod subdivision plan, kailangan gibain yung mga bahay na sumusobra, yung lumalampas, no? Kaya nga ngayon pa lang, gawin na natin para sa safety ninyo, ang action line po ang pupunta doon para mabigyan ugat ng solusyon. Bigyan po ng pansamantalang. Pansamantalang daan. Opo. Okay, thank you po. Okay, next question. Meron pa ho? Meron pa? Next question. Lahat naman po sa aming mga HOA kay pare-pareho po ng problema. Yung madilim na daanan po na sa mga looban namin. Kulang din po kasi yung mga solar light na ano namin, nare-request namin. Kagaya po sa amin. Sa ibang HOA din po, ganun din po, madilim. At saka po kung po pwede po maka-request na rin po kami ng CCTV dahil nauuso po ang mga nakawan sa bawat looban. Okay. Drainage po, Vice, sa drainage po, kung tutuusin po, sa totoo lang, konting ulan lang po, pinapasok po yung mga bahay-bahay namin dahil po sa mga kasal na nakaharang din po yung mga host po ng nawasa, nandun po sa ilalim ng kanal po namin. Okay. Una, sa ilaw, ang kailangan nyo, solar light pa? Kulang pa kayo? Engineering, mayroon ka bang, mga ilan? Puntahan. O papapuntahan namin ng engineering para magbibilang tayo. Sige, Neil, ikaw na magsabi kung kailan. Pupuntahan ko dito. Solar light, solar. Baka pantisalandalin mo doon. Okay, so solar light, dagdagan natin. Number 1, yung pangalawang issue nyo, yung drainage. Okay. Yung drainage, ito yung problema natin sa drainage. Kahit gusto namin pagawa yung drainage sa inyo, kung hindi pa na-turn over sa city, hindi po namin pwedeng i-allot yung pondo ng ating gobyerno dahil kami po ay makukulong. Bawal po kasi ngayon na maglagay o gamitin ang pondo ng pamahalaan sa private property. Dahil po nung mga nakaraang hindi lang dito sa Pasig, sa buong Pilipinas, pinagbawal na yan ng Commission on Audit. Bakit? Dahil yung mga politiko ginagamit yung pera ng gobyerno sa sarili ng drainage sa lupa nila. So ngayon, alam nyo dito sa Manggahan, nagkaroon po ng problema yan. Ginamit nila ang pondo ng barangay, alam ni mga kapitan natin dito, ginamit nila ang pondo ng barangay para pagawa ang isang basketball court. Wala akong masama doon. Ang problema, yung basketball court, hindi pa na-turn over sa ating lungsod. Kinasuhan sila sa ombudsman, natanggal sila sa pwesto, at ngayon may kaso silang kriminal. So hindi po talaga pwede. Kaya importante magawa po natin yung CMP ninyo, kasi pag naayos na yung CMP, yung mga common pathways, yung mga ating mga daan, pwede na natin i-turn over sa city. Kami na magagastos sa drainage ninyo, system ninyo, pag-upgrade ng lahat ng mga kailangan ninyo, pati na rin yung mga ilaw sa loob. Okay? Ano yung third issue? CCTV. Ang CCTV, baka pwede na i-request sa barangay, kay Kapitan Bobot. Ang CCTV, ipo-program na lang ng ating barangay. Kap. Hello po, good morning po. Sa 2024 budget po, actually po, lalagyan po ang bawat looban
ng CCTV entrance and exit po ng bawat looban. Ang hindi po kasali, yung disco loob. Pero po, yung entrance exit, kung tatlo entrance nyo, tatlo exit nyo, tatlo CCTV po ang ilalagay po natin doon. Para kung may magnanakaw man sa loob, pag hindi lumabas, pag nalooban nyo nagnakaw. Tama po ba? Diba? Yun po yung ano namin. Nasabi ko na rin po naman sa inyo yan during our Barangay Development Council meeting na ilalagay po natin sa budget natin ang mga compound at saka looban, lalagyan natin ng CCTV. Pero, sana po tulungan nyo kami sa mga naninira ng CCTV, ha? Tulad na nakaraan, sa Santos, kailan Pres Amer, Pres Jackie, tinanggal yung copy natin ng CCTV. Identified naman po namin yung tao. Nakuha din ng CCTV, hindi lang namin alam ang pangalan dahil hindi rin taga-Palatiu. Sana po, sawayin po natin. Dahil ang ginagastos po ng pera ng pamahalaan, mapalungsod, mapabarangay, galing po sa pera nyo. Kung paulit-ulit po yung project na gagawin namin dahil sinisira lang po ng ating mga kabarangay, sayang po ang pera ng gobyerno. No? Dapat po, pag malasakitan natin, dahil ang pera po ng gobyerno, galing po sa inyo. Salamat po. Thank you, Kap. Andito na po ang head ng ating Land Asset Management. So, tungkol dito sa Villa Sanchez, Attorney Malu Martin, kindly explain naman kung ano na status ng kanilang papel kasi kanina pa sila nagwo-worry. Umaga po sa inyong lahat. Nasaan ko yung hawa ng Villa Sanchez? Yes po. Yun po kung nakalagay din sa briefer nyo, ikaw-confirm ko lang na totoo yun. Kasi po, natagalan po talaga ma-forward yung puso. Kasi ang trabaho po ng puso, matandang magkaka na. Napaforward lang po last December. Ngayon, pinaprocess po namin ang legislation with the registered owner. Tapos po, siguro po by next week, ibababa po namin ang request sa sanggunian para po bigyan kami ng authority na magkaroon ng formal mediation. Huwag po kayo naman mag-alala, umaandar po yung papel ng gawin. So yan, umaandar na yung papel ninyo, ha? Itutulak na lang namin para bumilis pa yung andar. Okay? O bago tayong patuloy, pabatiin muna natin, acknowledge natin yung ating Councilor Eric Gonzalez. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumakain pa. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ako na maging bahagi po ng ating talakayan. By the way, ang inyong lingkod po at chairperson po ng Health, Nutrition and Sanitation. Kaya kung may concerns tayo sa ating health center, iparating niyo lang po sa amin. Good morning po ulit. Good morning. Nandito din po ang ating Councilor Borja de los Santos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kasi po dalhin ako, no? Sultante rin kasi kung hindi ka rin po na kailangan ko atin ng isang raso. So anyway po, kami naman po dito sa council sa pangunguna po ni Vice Mayor Dodo dahil ipinipilit po namin na magawa ang trabaho sa pinakamabilis na paraan. At yun po ay ang trabaho po talaga na kung ay paggawa po ng mga ordinansa at resolution. At makakasa po kayo sa pangunguna na rin naman ni Mayor Rico Soto ay gagawin naman namin na lahat para po makababa po ang programa sa lahat ng mga barangay. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. God bless po. At kasama din po natin ang SK Federation, Konsehal Rocky, si Costillas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, gusto ko lamang din po bigyan natin ng masigabong palakpakan ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Palacio sa pangunguna po ng ating chairperson, Honorable Rica Ardalas, kasama po ang kanyang masipag na council. Kung meron po tayong mga katanungan, concerns po pagdating sa kabataan, pati na rin po mga proyektong gusto nating mangyari po sa Barangay Palacio. Sa aspeto naman po ng edukasyon at sports, dito po kami ang aming tanggapan. Pati na rin po ang konseho na pinamumunuan ni Honorable Rica Ardalas. Ayun po, maraming salamat.
Okay, next question po tayo. Siya po isang nanay. Mula po sa PWD Palatio, Ma'am Susan Dumagpi. Ano? Good morning po. Ako nga po pala yung isang parent po ng PWD po. Tanong ko lang po kasi nung nakaraan po, nagpasa po kami ng parang pinaka-social pension din po. Katulad din po ng senior. Nagpasa po kami sa council po noon. Ask ko lang po kung paano na po yung situation po noon. Kasi nagkaroon kami ng pagkakaisa na hihingi po kami ng parang pinaka-social pension din po katulad ng senior po. Thank you po. Okay, ang social pension po kasi, yan po ay meron pong batas yan para sa senior, no? Mula po sa national, may Republic Act po yan. Kaya po doon nakabase ang ating local senior pension kung saan nabibigyan ng 500 pesos ang ating mga senior citizen na walang ibang natatanggap na pension. Pagdating naman po sa PWD, wala pong ganong batas ang national. So yung request po ninyo sa city, hindi po namin mabigyan ng basihan sa national law, no? Kung number one. Number two, hindi po namin alam kung saan kami kukuha pa ng pondo para sa ganong klase. Pero nakapag-usap na ba kayo sa national kung mayroong programang ganyan? Hindi pa naman po tatuloy. Oo. So yung request po ninyo, yun ang pinakamalaking problema po namin na wala po kami mabasihan na batas national, no? Sa na Republic Act na para pagkukunan po ng allowance o ng pension po sa ating mga PWD. Yun po ang isa. Pero pag-aaralan ho natin kung kakayanin po ng ating lungsod at kung meron pong legal basis po yung request ninyo. Okay? Okay po. Thank you. Thank you po. Ano po? Meron po kayong ibang concern, ma'am? Baka may tanong pa kayo, Nay. Wala na. Okay. Okay, next question po. Mula pa din po sa PWD Palatio. Isa siyang civil engineering, si Mr. Paulo Martin Reyes. Good morning po. Morning. Tanong ko lang kung meron na bang programa ang gobyerno na professional license like me na makapagtrabaho sa City Hall. And I think need din ng mga need din ng City Hall na magkaroon ng accessibility sa mga PWD. Yung mga check ng accessibility daw kung pasok ba sa code. Yes. Una, ang City Hall po, lahat po ng aplikante ng City Hall, whether ikaw ay PWD o hindi, tinatanggap po namin ang inyong application. Dumadaan po sa proseso yan sa ating Human Resource Department. Ang tawag po dyan ay GEMS. Baka naririnig po ninyo yun. Kailangan po dumaan sa GEMS ang inyong application at binabase po yung hiring, no, ng ating mga aplikante base po sa inyong mga kwalifikasyon, no? Now, pagdating ko kasi, ang unang ginawa nga ni Mayor Vico, dapat ang pagkakataon na magkaroon ng trabaho sa loob po ng City Hall, equal access sa lahat, no? Whether na may PWD ka o hindi po tinitignan yun. Tinitignan natin yung qualification po ng tao. So kung ikaw ay licensed civil engineer, for example, yan po ay pwedeng dumaan at ma-forward sa ating engineering office para po makita kung kayo ay qualified dun sa mga opening na available, no? Nandyan si Engineer Arta. Engineer Arta, baka pwede mong bigyan ng konting kasagutan yung tanong ng ating kaibigan. Hindi abot. Ayan. Good morning, Engineer. Para sa kaalaman na lahat, tama po yung sinabi ng guys. Yung Engineering Department at LGU, since no gender or handicap na mga aplikante natin na sa qualified. Yung vaccine engineer po, na-interview ko na noong nakaraan. So, yung base na assessment niya,
siya rin po ang nag-a-assist sa sarili niya, yung credit score niya. So kung siya po ay nasa top 5, kung ang kailangan natin ng engineer 5, at nandun ka sa rating na pumasok sa top 5, ma-employee ko po. At yun na po ang tawag ng ating personnel office. Salamat po. Thank you.